At ating pasyalang muli ang pinagmamalaki na Sea of Clouds dito sa Orani, Bataan. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa aking paglalakbay. Pasyalan natin ang mga magagandang lugar. Dito lang yan sa sarili nating bansa. Kapag umakyat ka naman dito sa parang lighthouse dito sa Beaudic, guys, yan ang makikita nating view. Sea of Clouds at kulay berde na kapaligiran. Sorry, it's DJ. At dahil nakakuha na rin tayo ng mga videos dito sa Beauty, guys, at nakarelax na rin tayo ng mga ilang minuto, agahan natin umuwi dahil paggabi na rin, at para hindi tayo abutan ng dilim dito sa Beauty, guys. Kaya tara. Sa mga first time na pupunta dito, guys, ito yung dadaanan nyo dito bago kayo makaakyat. Dadaan mo na kayo sa rough road. Ayan, dahil medyo maulan, medyo madulas yung kalsada, guys, kaya dahan-dahan lang sa mga umaakyat dito sa Tala Beauty. At sa mga aakyat, at pag nakaakyat na kayo doon sa Beauty, napaka-relaxing ng view, napakasarap magtambay. Kaso lang kailangan natin uwi dahil medyo malayo pa ang uwi natin. Ang importante na kapag relax tayo ng mga ilang minuto doon sa taas ng Tala Beauty. Ayun, makikita nyo rough road ang ating dinadaanan, pero maikli na lang to dahil simentado na doon sa bandang unahan. Yan, dahan-dahan lang dahil medyo madulas talaga ang mga bato kapag merong yun, merong halong putik. Muntikan na tayo, guys. Muntikan na tayo masubsob. Ganito dito sa Sinagtala, pero sulit naman pag nakaakyat tayo, guys. Napakalamig. At Sea of Clouds ang makikita natin dito sa tuktok ng Tala Beauty, Sinagtala, Orani, Bataan. Dahan-dahan lang tayo. At maiksi lang naman to rough road na dadaanan natin dahil simentado na pagdating doon sa merong crossing dyan.
Yun, yung mga tubig. Ito yung pinaka masarap pumasal dito kapag ka medyo maulan-ulan ng konti, hindi naman masyado malakas dahil makikita mo yung sea of clouds doon sa tuktok. Eh pag may ganito, medyo madulas yan, dahan-dahan tayo. Mahirap pero masarap. Masarap sa pangaramdam na makakyat ka sa mga bundok na napaka-presko ng hangin. Kulay berdeng kapaligiran. Ayan ito, madulas ito. Dahil meron siyang putik. Ito tayo dumaan sa yun na. Dito tayo sa maraming bato. Dahil kapag may putik ang dadaanan natin, sadyang napakadulas. Yun, may nakasalubong tayo umakyat. Pero hindi kasi yun scooter, di kambyada yung motor niya, kaya easy lang sa kanyang umakyat. Kaya malapit na yung simentadong daan. Napakalamig ng ihip ng hangin. Yun ako. Yan, pag maganyan, dahan-dahan tayo dito dahil putik na may kasamang bato. Ayan, narating na natin ang pinakadulo ng rough road na kalsada. At dito maganda na ang kalsada pababa. Ayan, sa mga gustong umakyat, panoorin nyo yung video ko para alam nyo kung mahirap ba umakyat dito sa Talaview. Siguro dati hindi pa simentado to, mahirap, pero ngayon kita mo naman yung kalsada, ayun, simentado na. Kaya pagbaba mo, tuloy-tuloy na lang. At bago ang lahat, bago pala kayo umakyat, magbayad kayo ng 50 pesos per head doon sa may toll gate, parang toll gate, bago kayo umakyat dito sa Beauty Guys. Ayan. Pakasarap. Dahil ang pagbaba mo wala, di ka na hindi ka na pipihit ng silinyador. Para ka na lang nagpapadulas. Dahil napakataas ng ating pinuntahan, ating pinanggalingan. Hindi na ako nag-video ng paakyat dahil kanina di ako sure kung tapos na ba yung daan, at medyo maulan-ulan din kanina, kaya sabi ko baka mabasa yung cellphone ko. Ayan, napakasarap yung tipong pababa ka na sasalubungin ka ng malamig na simoy ng hangin at masarap na amoy
yung amoy ng kapaligiran na wala kang maamoy na usok ng mga sasakyan. Ayan. Yun. Sarap. Nakita tayo nagbibisikleta pa. Ayan. Ayan, pagdating dito ingat lang kayo dahil ang kalsada nababalot ng lumot dahil sa siguro malamig na lugar at madalasang pag-ulan-ulan dito sa lugar na to, guys. Ayan, mga bata, oh. Nag-iipon sila ng mga buko. Ayan, madulas ang kalsada pag ganito, guys, ang kondisyon. Napakasarap, napakalamig. Kita mo naman yan, nasa ilalim tayo ng mga puno, guys. Yan ang entrance bago kayo umakyat, guys. Magbabayad kayo ng 50 pesos per head. Yes. Meron na rin mga kainan dito. Dahil pag pa tayo, di muna tayo kakain dito. I-enjoy lang natin yung biyahe. Yun, oh. Napakasarap sa pakaramdam habang pababa ka. Dito marami mga kabahayan. Kaya pala sa mga first time pupunta dito, habang binabaybay mo ang Olongapo Road, galing ka ng Pampanga, pagdating mo doon sa may signboard na Pusilagtala, katapat pakanan, katapat niya yung 7-Eleven, saka may gasoline station doon na kulay red. Kakanan ka na doon, packet dito, guys. At ang lugar na to ay sakop pa siya ng Orani, Bataan. At maghahanap tayo ngayon ng prutas na dadalhin natin dito sa bahay para may makakain tayong prutas.
may mga malalaking establishment dito guys na yan, parang tahimik, hindi ko alam kung ano meron. Siguro pag dito ka nakatira kailangan ng sasakyan, kung hindi man lang motor, kung wala ka man lang 4 wheels motor, scooter, as practical sa layo ng lugar na to sa city o sa bayan. May papunta sa Sinagtala, papunta sa bibili tayo ng prutas. Dahil may nakita tayong kakaibang prutas dito. Tatanong tayo kung prutas yun at magkano. Ano prutas to, te? Ano po? Ay, mabulo, no? Magkano yan? 50 na isang kilo. Ah, 50 isang peraso? isang kilo po. Ay, isang kilo. Ilang peraso yung isang kilo? Meron pong dalawa, may tatlo. Sige, sige. Pabili nga ako ng ano. Isang kilo. Yung hindi pa masyadong ano, lata. Ayan po, sakto lang po yun. Oo. Ayan, sobra pa po yun. Sige. Madalang na po ngayon po. Oo nga eh. Try ko lang. Ay, may lalagyan ka lang. Ano? Hindi tayo na. Isang kilo. Tikman natin kasi sa totoo lang di pa ako nakatikim ng mabulo fruit. Marami ako nakikita sa vlog.
kay Richard Gomez. Meron siyang taniman ng mabulo at parang sarap na sarap siyang kumain. So titikman natin kung masarap nga ba ang mabulo. Yan ang gusto ko sa paggagala sa mga kabundukan. Ini-enjoy ko yung biyahe na makikita mo sa kapaligiran yung mga kulay green ng mga puno at mga halaman at masarap isipin ng hangin. Hindi mo malalanghap o maaamoy na may usok siya. Although may mga sasakyan na kumakyat dito, pero sa tingin ko dahil sa mapuno ang lugar at marami ang mga sasakyan, kaya hindi umaamoy na amoy usok yung amoy usok sa kalsada habang tumatakbo. Ayun lang. Ito yung pinaka mataas na paakyat na kurbada. Ang kapatid na i-enjoy mo lang yung biyahe. Yan, makikita mo sa mga paligid walang ganang kabayan, pero napakaganda na kalsada. Oh. Kahit dito guys, makikita nyo, kapag ibig sabihin taglamig na talaga dahil ito medyo nasa babang parte na ito na pinagsalat, pero pakikita nyo naman nagpapag pa rin yung mga punong kahoy na nasa taas ng puno. Makikita mo yung ulap, kaya agad parang may nakita tayong saging guys. Tingnan natin kung merong merong pinya. Bibili tayo kung may pinya.